Ika ang naglalagablab ng mga balita sa DCXL 558. Naglalagablab na mga balita. Uli ang mga naglalagablab na balita, narito na. Ako si Buddy. Rod, unahin po natin yung report sa labas. LTFRB, mga kasama nagbabala laban sa mga kolorum na school bus. Sa pagbukas pa rin ito ng klase, may balita si Mike Guyagoy. Mike, i-radyo mo. Nagbabala ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board laban sa mga kolorum na school bus na bibiyahe sa pagbubukas ng klase sa June 2. Ayon kay Chairman Winston Hines ng LTFRB, dapat ay bago at nasa maayos na kondisyon ng mga school bus at nakarehistro sa kanilang tanggapan para matiyak ang seguridad ng mga bata. Inimok din ni Hines sa mga magulang na makipagtulungan sa kanila sa pag-report ng mga kolorum na makikita sa kanilang mga puting plaka. Tinagubilinan din ng LTFRB mga tagapalasiwan ng mga eskwela na tsakin ang kailang mga tagapagmaneho o drivers ay nakarehistro sa mga lehitimong asosasyon. Kasama mo sa LTFRB para sa DZXL 558, Mike Guyagoy, kasama si El Saludar, Tatak, RMN. Mga kasama, tumagal po ng 3 oras ang sunog na sumiklab dyan sa Lucena City Public Market. Nagsimulang sunog sa pamilihan dakong alas 8 kagabi at idiniklarang under control pasado alas 11 kaninang umaga. Nagsimulang apoy sa gitnang bahagi po ng palengke kung saan may mga nakatayong karinderya at dried fish. Sunod itong kumalat sa dry goods section. Mula rito ay naging mabilis na ang pagkalat po ng apoy mula rito dahil sa mga tela at mga damit. Hindi patukoy ang kabuang halaga ng pinsala habang wala namang nasaktan sa pagtupog sa palengke. May kabuang 370 rehistradong stall owners sa palengke at tinatayang 10% lamang dito ang hindi naapektuhan. Nagpahayag naman ang lokal na pamahalaan ng handa silang magbigay ng tulong pinansyal sa mga nasunugang negosyante. Naglalagablab sa 558 DZXL. Ulat, palaro, NBA Update. Ay, nako, sa NBA, mga kasama, ito na. Yan na, ito ng update. Oo, hindi ho binigo ng Indiana Pacers ang kanilang mga tagahanga matapos makabawi sa Game 5 na nagpapatuloy ng Eastern Conference Semifinals kontra Miami. Nakabawi sa kanilang teritoryong Pacers laban sa nag-aalab na Heat at natapos ang laro sa score na 93-90. Kumana si Paul George ng 37 points na naging dahilan para mabuhay ang Indiana Pacers. At dahil dito ay 2-3 na ang standing ng Pacers. Habang naudot naman ang pinupunterya ng Heat na agad na nakalusot patungo sa NBA Finals. Lalarga ang Game 6 sa Biyernes sa home court ng Miami. DZXL Showbiz Balita. Latest naman sa showbiz, kasama si Miss Candy. Hello, There we good go. afternoon. Magandang tanghali. Hi, Papa Licious Rod. Hello. Hello, Papa Licious Body. Morning, Good afternoon. morning, afternoon, evening dyan sa ating mga chatters Good dyan. day. Hello Oo, po. Good day sa inyong lahat Alas dyan. 11 ng... Gabi? alas 8 ng umaga ngayon sa Middle East. Wow, oo nga. Alas 5 12. hours 5 hours tayo. ang ating advance. Ayan, sa ibang parte naman ng mundo, gabi ngayon. Gabi ngayon. Madaling araw. Tama. Kaya ang ating pagbati ay good day, good evening, at good afternoon dito sa Pilipinas. Ayun. Ang connection. Wow. Eto na ang chika natin ngayong tanghali. Kakain na tayo ha, dahil tanghalian na. Eto, may bagong manager si Manilyn Reynes at ang kanyang mister na si Aljon Jimenez ang umahawak na sa kanyang career sa ngayon. Total naman daw si Papa Aljon na nag-aayos sa mga schedule si Mane, siya na rin ang hawak ng career ng kanyang Esme. Pero nilinaw ni Aljon na wala raw siyang balak o ambisyon pang bumalik sa showbiz bilang artista. Tama na raw na si Mrs. ang rumampa sa showbiz landia, habang siya naman ang tututok sa buhay ng kanilang private siya naman natututok sa private life ng kanilang family. Ayun. Medyo business din itong si Aljon maliban dun sa paghahawak ng pag-manage ng career ni Mane. O, diba? Ganun lang ang diskarte ng buhay habang si Mrs. ay rumarampa sa camera. Siya naman nasa likod. Ganun ang kanyang pega. Sayang, di ba? Oo nga. Sayang na sayang. Sayang na sayang lang. May oportunidad Ang pa pag-ibig naman, ko. di ba?
Ayan, feel ko pa rin naman yan. I can feel it. Sa ngayon, busy si Mane sa kanyang bagong teleserye kung saan magbabalik tambalan sila ni Jano Gibbs. Itong si Jano Gibbs at si Mane dating magjowa nung mga panahon ng That's Entertainment. Pero hindi masyado nag-bloom. Hindi ko naabutan yun, no? That's Entertainment. Ano nabutan mo? Ang TV? TGIF na ako. Ganun. Akala ko going bulilit eh. Sorry. Grabe Si Boss Bad, BBB nabutan ko. PBB. Hindi, oo. Pwede. Panahon na rin namin yun. PBB, no? Kasi ako, That's Entertainment. Ano yun? Pay before broadcast yun. Pwede din. Pay-per-view. Pay-per-view. Ayun. Okay naman sila ni Jano dahil balik-tambalan sila kahit na before hindi naging successful ang kanilang relationship as boyfriend-girlfriend dahil nagpakasal itong si Jano kay Bingloy Saga. Ayun naman. Okay naman yung kanilang relasyon. Friends pa rin sila at kahit na ganun nangyari, trabaho pa rin naman ang kanilang pinagsasamahan. Diba? Ganun lang talaga. Maliit lang ang mundo. Okay. Yan kasya po. dyan si Mane. Si Mane. Naman. Kasyang-kasya siya dyan. Maliit lang ang mundo ka. Maliit lang. Kasi maliit lang din naman siya. Pwede naman na yung pagkasyahin. Diba? Tama. Bye! Ganun lang yun eh. Maraming salamat po. Ito pa nag-iisang Daldakila, Miss Candy Tatak RMN. Thank you very much, Candy. Ay nakikinig daw ngayon si Jury. Thank you very much for tuning in then sa kanilang opisina sa Bayan. Sino? Yung office nila. Sino nakikinig? May pangalan? Jury lang eh. Si Jory. Piga natin. Akala ko si Jory Lois. Jory Lois. Pag-asa. Hindi pa sa pag-asa pa ba yun si Sir Jury? Nalilito na rin dahil marami na nagpupunta ng Qatar eh. Nasa Qatar eh. Hindi ho mang espiya. Hindi. Ano po sila para doon? makipagsapalaran doon. Weather din nila doon. Weather. Opo. At dito na ang mukhang espiya. Ito na. Ito na. Magandang. Si Snowden. No. Hindi po. Sausaw din to. Ito na mga kasama, ang ating panghimagas. Kung sa restaurant o sa funeral service. Mga kasama, ito na. Nais mo bang magkapera? Hoy! Sino bang ayaw, di ba? Isang misteryosong grupo ngayon sa San Francisco, California ang nagpapamigay ng pera sa iba't ibang bahagi ng syudad. Sa San Francisco yan ha. Ang kailangan lang daw gawin para makakuha ng pera ay hanapin kung saan nila ito itinago. Base sa mga clue na nakapost sa Twitter account ng grupong Hidden Cash. Ayon sa email na natanggap ng online magazine na The Bold Italic, ang laro ito ay bahagi ng social experiment na naglalayong magpasaya sa mga tao. Tuwan-tuwa naman ng mga taga-California habang hinahanap ang mga envelope na naglalaman ng 20 hanggang $100. Yan ang kanilang pag-gimmick. Bagong gimmick sa social experiment nila. Ayan. Parang Easter egg ba? Ganun, diba? Yan po ay sa California. Kaya hindi dito sa atin ha. Kaya huwag kayong paghanap dito. California. Yan. Sa Hayward, California nandyan si Ibong Galit. Aba, sa Hayward. Sa Hayward yan. At nakikinig ngayon. Si Axapolo, andyan din sa chatroom natin. Pati si Eco R28. Someone special andyan din. Sige, kamusta kayong lahat dyan? Si Malaking Ibon, binati mo na, di ba? Binati. Si Malaking Ibon. Regular natin. From Hayward, California. Regular natin yan. Si Bayoyo. Nandyan din. Nandyan din. Kita mo. Sa Hayward din. Aba, huwag kayong maglala. Pagpunta namin dyan sa Hayward. Yes, abangan nyo yung schedule namin. After Hong Kong. Andyan pala lahat. So, sino naiwan sa tindahan? Wala na. Yun ang problema. Sarado muna. Wala lang nagbabantay. Someone special, ang colorum ay illegal transportation daw. Yeah. Yata nyo na ibig sabihin ng colorum. Basta walang permiso. Unauthorized motorized operations colorum.
Okay, yan po ang balita panghimagas natin sa inyo ni Mr. Yoso. Thank you! Thank you! Gusto po namin tapusin naming pagbabalita sa pamamagitan ng Public Service News. Dumulog sa DCXN isang senior citizen na mahigit 10 taon na pong hindi nakakalakad mga kasama. At humingi ng tulong sa paghahanap ng ospital na gagamot sa kanya. Ang kwento po ni Tatay Jose Garcia, kailangan ipa-MRI. Mahal yan, di ba, kasama Rod? Oo. Ang bukol sa kanyang paa na matagal na pong nagpapahirap sa kanya. Ngunit hindi siya makapagpagamot dala na rin po ng kahirapan. Ako po ay humihingi ng tulong dahil itong pa ako, ilang taon na, may na 10 taon na ganito na ang lakad ko, na halos hindi na ako makalakad. Kaya ako humihingi ng tulong na para mapa-MRI itong pa ako kasi hindi ko kayang bayaran yung halagang malaki. Galing po ako sa orthopedic, tinulungan ako ng kapitbahay ko na si Nanay P, saka yung anak niyang si Sir Joel Borromeo, at yung pinag-picture sa akin, sila na nagbayad. Agad na maumaksyon mga kasama ang inyong DCXL at hiningi ang tulong ng Department of Health sa pamamagitan po ng Undersecretary Ted Herbosa. Ayon kay Herbosa, maaaring operahan si Tatay Jose sa Mang Rodriguez Medical Center dyan sa Marikina kung saan mayroong MRI scan. Napakalayo nung pinuntahan mo sa Philippine Orthopedic Center. Yung pong hospital ng Department of Health dyan sa Marikina, meron pong MRI po yan. Presyo po dyan ay pang gobyerno, pang publiko. Kaya siguradong mas mura kaysa dun sa pang private na inirefer ng mga taga-orthopedic. Kasi po wala silang MRI. Pero yung hospital na malapit po sa inyo ay merong MRI. Dinig po ni Yusek Ted Herbosa at bahagi po ng tulong pagmamahal ng DCXL. Naglalagablab na mga balita. Maraming salamat, DOH. Thank you, PCSO. PCSO. At tuloy po lamang yung pagtaya habang may pagkataon pa kayo. Alam nyo kayo ng panalo. Sa Mega Lotto at Grand Lotto kagabi, alang nanalo. Wala. Thank you, PCSO. Nasa 90 na ata ngayon. Grand Lotto, 92.6. 92. Jackpot prize, oo. At 10.2 naman sa Mega Lotto. Ayun, grabe. Mataas ba rin ang kinukubra o rebate at commission ng mga ahente kay Napoles? Dire-diretso naglalagablab balitang tatak RMN, makasama nyo napakinggan sa DCXL 558. Ngayong tanghali ng Uwebes na po. Throwback Thursday. O nga pala, throwback tayo, ano? Saya. Hindi Throwback natin napatugtog Thursday. yung paborito mo. Nakita ko kanina yung mga picture ni Larry King. Pwede. At ng iba pang mga kasama natin dati. Throwback na throwback. Throwback, oo. Sige. Again, tanghali po ng Webes ngayon, May 29, 2014. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Hello, ako si Buddy Oberas. At from the city of Zambo, al ustedes amigo, Rod Marcelino po. Kayo po lahat sa DCXLI Tatak RMN. Subayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila sa ating bansa at sa dako ng mundo. Naglalagablab! Ito lamang sa Unang Pihin DZXL 558, ang bagong kasama mo!